Sa detalye ng ating balitaan, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga birada kamakailan. Si MJ Mondihar sa report live mula sa Kamara. MJ, magandang gabi sa iyo. Troy, magandang gabi mula dito sa House of Representatives. Naging mainit nga ang mga sagot at matagpo dito sa nagpapatuloy na investigasyon ng House Blue Ribbon Committee kaugnay sa Confidential Intelligence Funds ng OVP at ng DepEd. Kasi hindi ko rin palalampasin yung ginagawa nila sa akin. Yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos matapos maglabas ng reaksyon ang presidente sa mga pinakahuling tirada sa kanya ng bise. Sabi ni VP Sara, hindi pa niya nababasa ng buo ang sagot ng Pangulo at maglalabas sila sa OVP ng buong komento. Bukas naman siya sa subpoena order ng NBI matapos sabihin na may restback siya sakaling ipapapatay ito ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez. Kung babalikan, Troy, ang pahayag ng bise, malinaw na rhetorical o conditional remark ang kanyang ginawa kung mangyayari man ang assassination attempt laban sa kanya. Sa unang bahagi nitong taon, nauna nang sinabi ni VP na may balak manggurgur o pumatay sa kanya. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Troy, malinaw sa sinambit ng VP ang katagang kapag. Samantala, pinotakti naman ng bashers ang pahayag ni Marcos Jr. sa kanyang Facebook page bilang tugon doon sa naging pahayag ng bise. Karamihan, Troy, sa komento ng netizens ay nagpapahayag ng galit sa punong ehekutibo. Inulan rin siya ng hamon na sumalang sa drug test. Saad dyan ni BBM kay VP Sara, hindi niya palalampasin ang mga pagtatangka. Samantala, pinuna naman ni VP Sara ang National Security Council o NSC dahil sa hindi patas sa pagtugon sa aktual na assassination attempt laban sa kanya. Sa panayam dito sa Kamara, saad ni VP Sara na walang aksyon ng NSC sa banta sa kanyang buhay kahit siya ang ikalawa sa pinakamataas na lider ng bansa. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president. Pero apparently, they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Saan ka? Sa kasagsagan naman o nagdaan na sesyon sa plenary kanina na privileged speech Speaker Martin Romualdez hinggil sa naging pahayag ng bise. Nanawagan naman si Romualdez sa mga kapwa niya kongresista na suportahan siya. Sa ngayon, Troy, pinalawig pa ng Kamara sa 10 araw ang contempt order laban kay Attorney Zuleika Lopez, na Chief of Staff ng Office of the Vice President. Sa isang sit-down interview, Troy, didetalye raw ng bise ang sinasabing assassination attempt laban sa kanya. At ngayon, nagpapatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa mababang kapulungan, pero nauna nang umalis si Vice President Sara Duterte. Sa kasagsagan kanina ng pagdinig, ninais ni VP Sara na sumagot as head of the agency, as head of the OVP. Pero may may eksena doon kanina na hindi siya pinayagan na sumagot nga doon sa mga katanungan ng mga mababatas. Natanong rin siya sa isang ambush interview kung magsasampa ba siya ng kaso laban sa mga sinabi niyang may balak siyang patayin. Sinabi naman ni VP Sara na siya nagdadalawang isip na ito'y gawin dahil nga wala na raw siyang tiwala sa justice system ng Pilipinas. Yan ang latest dito sa House of Representatives para sa Diyos sa Pilipinas. Kung mahal, balik sa inyo sa studio. MJ, talagang nakakalungkot, no, kung ano yung nangyayari sa mga opisyal natin sa gobyerno. But kamusta naman ang mga kaganapan dyan sa Kamara? Kasi di ba may usap-usapan na may namumuong impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Yan rin, Troy, ang matunog dito no, na senaryo
At kanina pagkatapos ng speech ni Speaker Martin Romualdez, isa-isa naman nagpahayag ng dissent o pagkuntina ang mga kongresista laban sa ginawa ni Vice President Sara Duterte. In fact, ang PCO ngayon lang nagpalabas ng statement na all out ang gobyerno laban kay VP Sara sa kanyang naging pahayag. At sabi dito ng PCO, government is all out against VP Duterte. So ngayon, tingnan natin ang mga susunod na kabanata, lalo pat mahaba-haba, Troy, ang mga pagdinig. Noong nakaraang linggo, si former President Rodrigo Duterte ang nandito. Ngayon naman, ang nakasalang si Vice President Sara Duterte. Pero nang gusto nga siyang sumagot as head of the agency, may mga pagkakataong hindi siya pinagbibigyan ng mga kongresista. Troy. Okay, maraming salamat MJ Mondihar para sa iyong balita live mula sa Kamara.